Ngayong gabi sa tanan. Welcome to our worship service tonight. Musta atong simana? Kailang kami dili okay. Yeah. Gilubong na mo akong auntie tong Wednesday. So, still in grief ang pamilya, ang clan. But the Lord is our comfort, He is our refuge and strength. So, let's bow down our heads in prayer. Let's commit this time to the Lord. Ato ang kampuan nga ang damon sa Ginoo atong mga kasing-kasing. Ang tanong niya atong mga kabalaka, atong mga worries. And ato ang itugyan, ang ato ang kaugalingon nga i-ready ta sa Ginoo sa dawat sa iyang pulong, i-ready ta niya para magsimba kaniya karong gabi. Our Father and our God, we welcome you in this place tonight, Lord. Salamat sa higayon nga gihatag nimo kanamo wherein we could gather again as your people, as your children to worship you. Lord, search our hearts and know our anxious thoughts, Lord. And help us, Lord, to just be still and know that you are God. And set us free, Lord, to worship you tonight, Lord. Take away our worries, our doubts, our fears. Replace it with your peace. Replace it with your joy. And we also pray that you'll forgive us, Lord, from our sins. If there is anything, Lord, yung makababag aron kami dili makapaduol kanimo, inapo namo nga asayloon nimo kami, Lord. Make us worthy to come before your throne of grace. We pray also, Lord, for our brothers and sisters who are still on the way. May you hasten their steps so that they can come and join us, Lord, in our worship tonight. Pray for the others who are in their homes, Lord, na di sila maka-join sa mga for some reasons. We pray na imuhapod silang bisitahon, and may they feel your presence, Lord, your comforting presence to be upon them tonight, Lord. We entrust this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. I would like to read Psalm 15. This is a Psalm of David. Ingon siya, Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live in your holy hill. And then siya lang gihapon nagtubag sa iyang pangutana. Ingon siya, He whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart and has no slander on his tongue, who does his neighbor no wrong and casts no slur on his fellow men, who despises a vile man but honors those who fear the Lord, who keeps his oath even when it hurts, who lends his money without usury and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. As I read this, sulod yun sa unang na ang kapangita po sa Pilipinas karon, no? And who speaks from his heart and no slander on his tongue, who despises a vile man. Karon kay murag okay na. Himo sila ganaw, murag normal na lang man nagapangurakot ang mga officials nato, murag wala na tayo paki. But ingon din, honors those who fear the Lord. So we pray that despite of what is happening, the Lord will still raise up righteous people and government. Hadlok sa Ginoo. Sad to say, ang mga senador na supposedly, diba, God-fearing unta, naapod sa listahan sa mga anomalya. So sad kaya na siya. But as God's people, we acknowledge that that change begins with us, diba? We stand in the gap ngay pasaylo para sa ato ang kaugalingon o para sa ato ang nasod. Diba sa 1 Chronicles 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face, turn from their wicked ways, then God will hear from heaven. He will forgive our sins and He will heal our land. Are you longing for healing for our land? Are you longing?
Ka-grieve ba ta sa kakahitabo karon sa atong nasod? Ah, yeah, when we look at our kids, Lord, hindi na pa ba maayong kaugmaon para sa mga anak sa kakahitabo karon. But there's hope in Jesus now. So let's, as we sing this song, let us stand in the gap. Lord, heal our land. Heal us first and then heal our land. Let's plead God for His mercy. Let us be a generation that seeks the Lord. We bow our hearts, we bow our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. May this be our prayer. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God of Jacob, oh God of Jacob. Let's take this time to pray for our nation, to pray for our country. Let's intercede. Murag hopeless na ang sitwasyon, but let's pray. The Lord is in control, He is sovereign, and He knows what He is doing. Ang buwan na to nga ang Espiritu sa Ginoo may maglihok sa matag kasing-kasing sa mga nagahimo og dautan na i-convict sila. Let's pray for those who are still after righteousness, that God will raise them up and they will make a difference, from the local government units to the national office to the different agencies of government. Let's commit our nation to the Lord.
a personal desire sa ato ang kasing-kasing. Nga mainhan pa yun nato ang Ginoo paduol ta kaniya, especially sa times nga naglisod ni kita sa atong kinabuhi. Gabi sa tanan. Welcome sa atong tanan karon sa atong simba. Sa Bible, i-encourage kita na mag-pray. Ug
dili lang basta nga mag-pray, kundi mag-expect, maglaom nga tubagon sa Ginoo ang atong pagampo. So, dili lang nga mag-pray, kundi mag-expect, no? Maglaom yun sa Ginoo nga tubagon niya ang atong pagampo. Pero naay mga panahon sa diin ang tubag sa Ginoo dili yes o dili no. Ha? Nya sa Bible daghang mga naka-record nga mga pag-ampo sa mga prominente nga mga tao. Sama nila Abraham, Moises, Jacob, Apostol Paul ug uban pa. Gani dunay mga 29 ka mga prayers ito makita sa Bible. Pero sobra sa katunga niini nga mga pag-ampo ang tubag sa Ginoo kay no. Kung may mga rason ngano nga no ang tubag sa Ginoo, number one is sin. Sala. Wala gi-grant sa Ginoo, wala gitubag sa Ginoo ang ipangayo sa usa ka tawo tungod sa sala. Ikaduha, dili niya kabubuton. Ang gipangayo, ang giampo, dili subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ang request denied. No ang tubag. Nagkaagi na mga na, experience na mga na nga na mo gipangayo sa Ginoo, pero no ang iyahang tubag. Pero nag-ampo ka nga adunay pagtuo sa imong kasing-kasing kay mao man gitudlo sa ato. Di ba? Kaya kung pag mag-ampo ta, inubanan gyud sa atong pagtuo. So nag-ampo ka, inubanan sa imong pagtuo sa Ginoo kay mo na imong naibaluan. Sige ka og hulat sa Ginoo, hulat hangtod sa kaadlaw nagka-realize ka na wala may tubag ang Ginoo. Hakbay na nimong pinangayo sa imong prayer, imong pangayo sa Ginoo, pero wala. Pero may mata makadugog ka sa simbahan. No? Nga ang Ginoo motubag ito sa atong pagampo, di ba? Pero may natulog ka din sa mga tutlo sa ato, mga wali. Tinuod mo, tubag ang Ginoo sa atong pagampo, pero di na ito kalimtan nga ang no, tubag gyapon na, di ba? Musugot man taog sa dili, pero kanang no, tupag gyapon na. Doon na isa ka saying na ingon, no prayer prayed goes unanswered. The answer just might not be what we expected. Wala ni pag-ampo nga walay tubag ang Ginoo, walay gitubag ang Ginoo. Galing lang usahay ang itubag sa Ginoo mo'y wala na ito ginahong or wala ta giganahi sa response sa Ginoo, wala ta kaangay, di ta ganahan na ito madawat. So usahay, yes ang tubag sa Ginoo, napay mga panahon nga not yet, pero napay mga panahon yun po nga no ang iyahang tubag. Karon sa ba dapat ang atong response, ang atong reaksyon, o sa ba dapat atong buhaton kung no ang tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Hinaot nga matubag ito na pangutanan. Sa ba dapat atong response, sa ba dapat atong buhaton kung no ang tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Si Haring David, naa siya experience pareha sa ani. No nga no pud ang tubag sa Ginoo sa iyahang pag-ampo. Doon sa kabutang nga gusto gyud buhaton ni Haring David para sa Ginoo. Ma-consider nato ni nga iyahang dream. Iyahang goal sa iyang kinabuhi. Pero wala gi-fulfill sa Ginoo ang iyang dream. God says no to his dream, to his prayer. Atong tanawon karon ang experience ni King David, no?
O tanaw na to kung how he responded when God said no to his prayer. Atong text karon kay mabasa niyo sa 1 Chronicles chapter 17 verses 1 to 14. Ako kamong hangyoon sa pagtindog as we read God's word. Kusog man itong basa basta Cebuano ba? Sige, atong lunganan sa pagbasa. 1 to 3 go. Sa dihan nagpuyo na si David sa iyang palasyo, niingon siya kang propeta Nathan. Aniya ako nagpuyo sa matanghong na palasyo na hinimo sa kahoy ng sentro. Apan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo anaalang sa usa ka tulda. Mitubag si Nathan kang David. Himoa ang gusto mong himuon kay ang Dios nagauban kanimo. Apan niya ito mismong gabi una, miingon ang Dios kang Nathan. Lakaw, kung ina ang aking alaga nga si David, nga mao kini ang akong gisulti. Dili ikaw ang matukod sa templo nga akong puy-an. Wala pa ako makapuyo sa templo sukad sa panahon nga gipagawas ko ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto hangtod karon. Nagbalhin-balhin ako og dapit nga tulda kay akong gipuy-an. Sa akong pagbalhin-balhin uban sa akong katawhan nga mga Israelinhon, wala ako reklamo sa mga pangulo nga akong gisugo sa pag-atiman kanila. Kung ngano nga wala nila ako patukuri o matahong nga templo nga hinimo sa kahoy sentro. Sultihi usab si David nga ako, ang Ginoo nga makagahom na gaingon. Magbalantay ka kaniadto sa pagkakaniro, apan gipili ko ikaw nga magdumala sa akong katawhan ng mga Israelinhon. Giubanan ko ikaw bisan asa ka moadto, ug gipili ko ang tanan mo mga kaaway. Karon himuon ko ikaw nga bantugan sama sa bantugan ng mga tao sa kalibutan. Dihatagan ko na og permanenteng dapit ang akong katawhan ng mga Israelinhon. Aron may kaugalingon na silang puluyanan ug wala na usabot pa kanila. Dili na sila daog-daogon sa daotang mga tao sama niadtong panahon na nagutang ako og mga pangulo sa akong katawhan ng mga Israelinhon. Pilihon ko silang tanan mong kaaway. Ako ang Ginoo, nagaingon kanimo nga maghari kanunay ang usa sa imong mga kaliwat. Kung mamatay ka na o ilubong uban sa imong mga katigulangan, ipuli ko kanimo ang usa sa imong mga anak. Ug lingunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magpatukod og templo alang kanimo. Ug sigurohon ko nga ang iyang mga kaliwat mao ang maghari hantod sa kahanturan. Napitigit mo man. Mahisama ako sa usa ka amahan ngadto kaniya, ug mahisama siya sa usa ka anak nganhi kanako. Magpabilin ang akong gugma kaniya. Dili sama sa akong gihimo kang Saul nga imong gipulihan ingon nga hari. Dumalahon ko siya sa akong katawhan ug gingharian, ug ang iyang mga kaliwat maghari hangtod sa kahanturan. Dalaygon ka Ginoo sa pulong nga among nabasa. Hinaot nga pinaagi niini nga mga bersikulo, makahibalo kami Ginoo unsay among buhaton kung dili nimo tubagon, dili nimo ihatag ang among mga giampo ipangayo diha nimo. Panalangini ang imong pulong nga among pagpatalinhugan o pamalandungan karong gabi. Kini ang pagampo sa ngalan ni Jesus. Daghang salamat, pwede na kamo kabalik ko. Now, ang first verse ni nga passage, no, hatag kanato og hint sa ang sitwasyon sa mga Israelitas nga nga panahon. Ini nga panahon ang Israel naka-experience sila og kalinaw kanang wala na conflict tali sa Israel o mga kasikbit nga mga
gingharian. Kay before niini, no, sa dili pa si David ang nahimong hari, daghan kay sila og mga kaaway sa ilang palibot nga naghasi kanila nga gusto makigera kanila. Ha? Pero niining panahonan, niining tugura, murag peaceful na. Ha? Kay halos-halos sa mga silingan nga mga gingharian sa Israel na pili na tanan ni King David. No? Kay warrior man to si Haring David sa una. Ha? Dahagay siya og nagian nga mga gera. Gani kinsa gani ang pinakauna niya nga gipili? Bata pa kay siya. Si bata na mo na pa si Guhayat. Si Gulayat. No? Bata pa kay siya hangtod nga nahimo siyang hari, dili maihap ang mga gera na naagian ni Haring David. Hangtod nga siya nahimong hari, nya gihatag sa Ginoo ang mga victory, no? No? Nga iyahang naagian, gitabangan siya sa Ginoo, no? Pero tinaghanan mga gingharian ang iyahang na-conquer, iyang nabunto. No? Palibot diya sa Israel, diya ang Ammonites, Moabites, Edomites, Jebusites, o mga Philistines, no? Muni sa panahon ni Haring David, no? Nga halos-halos sa mga kingdoms, na mga kingdom surrounding Israel, napildi niya. Yung anak siya kawaryo. Napildi kami ng higanti. Sa lang kaha ang mga diwindi. Ha? Kanya, ni-expand ang Israel. Dako ba? Na? So, human sa series of victory nga na-experience ni King David kung sa Israel, itagaan sa karon sa Ginoo og day off. Di pahula no na sa atong verse kanina na. Sa dihang nagpuyo si David sa iyang palasyo. Na sa palasyo, so nag-day off na siya. No? Nagpahulay na siya. Ha? So, samtang nagpahulay siya sa iyang palasyo, wala na gera. Nakahuna-huna siya karon sa Ark of the Covenant. Sa ng Ark of the Covenant, simbolo ka na siya sa presensya sa Ginoo. Katapitang iwalin ako sa una nga wooden box na siya. Nga na-handle, nadadala nila. Nagasimbolo ka na siya sa presensya sa Ginoo. He felt sad about the Ark of the Covenant. Medyo nag-uol siya sa Ark of the Covenant. Kay ang Ark of the Covenant naana sa tulda. Kamu mo siya, tulda ka ng tent. Naara sa tulda, pero siya naa sa palasyo. Murag ang Ark of the Covenant, ang Ginoo mo balay-balay ba? Unya siya naa sa palasyo. Murag konsensya siya. In fact, kanang Ark of the Covenant during Exodus times, naara na siya sa tulda, sa tent. Unya siya, ug ubang mga Israelitas, luxurious kayo, hamugaway kay ilahan mga Pinoy-anan. Nag-enjoy sila ni anak. So, karon naghuna-huna si Haring David nga magpatukod siya og temple. Magpatukod siya og simbahan, magpatukod siya og puloy-an alang sa Ark of the Covenant. Naghuna-huna siya nga mag-build siya og balay sa Ginoo. Unya, ang propeta kadto nga panahon nga si Nathan, nakuha nato niya na, di ba? Ako'y magulang Nathan ang alat Jonathan. Na, gisuportahan po siya ni propeta Nathan. Yung si prophet nito, sige, sunda ang imong gihuna-huna kay ang Ginoo magtabang kanimo. Napukutan, maayo ba to ang gitinguha ni Haring David nga magpatukod sa simbahan? Maayo na nga tinguha dili. Perting maayo ha. Perting bindutan. Okay, diyaw mo. Siya ragod ang unang nga Israelita na nakahuna-huna na. Gikan pa sa Exodus. Siya na nga ang tao nga nakahuna-huna na nga magpatukod kong temple alang sa Ginoo.
Maayo kayo magdimuha, di ba? Pero ang tubag sa Ginoo, no. Di kini ba ang atong pagtulungan nga makuha din iba nga. Dili di ay ang tanan natong gihuna-huna or giplano para sa Ginoo, iyahan nga kapulutan. Diba? Adaghan matag mahuna-hunaan, kini akong buhaton, kinatong buhaton pastor, kinatong buhaton sa simbahan, para na sa Ginoo. Pero dili din na siya automatic. Nga kabubuton sa Ginoo. Dinigi padayag sa Ginoo ang pag-reject, ang pagsulti sa Ginoo nga no. Apan niadto mismong gabi una, miingon ang Dios sa kanatan katong propeta. Lakaw, kung ingna ang akong alagad nga si David, nga mao kini ang akong gisulti. Dili ikaw ang mutukod sa templo nga akong tuyan. Masa man ang reaksyon ni Haring David? Nasabdan ba niya na nga dili siya ang mupatukod sa temple? Sabtan ba ni Haring David? Sa verse din niya. Sa 1 Chronicles chapter 22 verse 8. Apan miingon ang Ginoo kanako si Haring David nga nagingon. Muni rason ngano nga wala ni sugot ang Ginoo nga siya ang mag-build sa temple. Iya. Daghang mga tao ang imong napatay. O daghang gira ang imong naagian. Busa dili ikaw ang tukod sa templo alang sa kadungganan sa akong nga. So klaro dato unsay rason ngano nga wala siya gitugutan sa Ginoo nga siya ang patukod sa templo nga gani. Tingnan niyo mabud siya. Sa English, you shed so much blood in your hands. So dili siya muna pinakarason, no? Ngano nga wala nitugot ang Ginoo nga siya ang magtukod sa templo. Kaya wala mo na abe, may mag-ingon sa ako, Pastor, ang puwel ko nga mudaw ko bluto, kaya mudaw ko bluto, magpatukod ang simbahan. Pero may nagkisubi sa ako. Ano sa bansa? Inyo ha, kaka mo, muampo ko nga mudaw siya. Kalau kumuapo pala ko, big question na, di ba? Tingnan ko mo, gamitin sa si Ginoo nga mo, patukod og simbahan, gamitin sa dili tingali at pamagin. May man ang iyahang tinguha nga mo patukod og simbahan, dugay na ko makaita din ninyo, wala pati simbahan. Nakanapa? Dili necessary nga for the Lord iya sa Ginoo, di ba? Kini siya, tubag sa Ginoo. Apan may umaabot kang anak na lalaki nga maghari sa kalinaw. Maghari sa kalinaw. Di paras kang David nga puros ira. Dili ko siya ipasamok sa tanan niya mga kaaway sa palibot. O siya ngalan? Si Solomon. Og hatagan ko og kalinaw ang Israel sa panahon sa iyang pagkari. Siya mao, atong basahan na verse 10. Siya mao ang magpatukod og templo alang sa kadungganan sa akong ngalan. Isipon ko siya na akong anak ug ako mahimong iyang amahan. Ang iyang mga kaliwat maghari sa Israel hangtod sa kanturan. So kinsa ang magpatukod sa temple? Si Solomon. Anak na siya ni Haring David. Kumbaga, ang anak mo'y mutuman sa danggo sa amahan. Di ba? Sahay mo na? Sa ato ba? Ang pamilya. Ang amahan, ang anak, mo'y mo fulfill sa dream, sa papa o sa mama. For example, frustrated lawyer ang papa.
nahimong good lawyer ang anak. Ang anak mo ni tuman, ni fulfill sa dream, sa papa, katong bata pa siya. Ang mama, frustrated singer. Ang anak nahimong good singer. Ang anak, boy ni fulfill sa dream, sa mother. Pero, naapoy ubang mga ginikanan na pressure ang ilang mga anak. No? Pressure. Pugson ang ilang mga anak nga mooy mutuman sa ilang mga napakyas nga dream sa una. Natingalan lang anak, gusto ni si mama, ay anong nursing ko na niyan ipakuha sa ako? Kay maunay tinguha sa mama sa una. Na for some reason, wala sa nag-nursing. Sabi si mama nga, gusto na niya nga mag-flight stewardess ko? Kay maunay gusto sa mama sa una. Sabi si mama nga, gusto mag-ikod na nga ipapiano? Kanya ko makadaw ka na, itong namin sa Bible School. Tingali mo unay, tinguha sa mama sa una, nga wala, madayon. Gusto niya nga ang iyang anak, muay mo, tuman sa iyahang damgo, sa iyahang desire. Sa una. So, nakuha din yung istorya. Balikan na ito si David kay si David, mga tungkuhan. Katapusan sa verse 10. Siya mao ang magpatukod og templo alang sa kadungganan sa akong anak. Isipon ko siya nga akong anak ug dili mahimong iya. Ako mahimong iyang amahan. Now notice kanang akong gi-highlight na kuno siya kanang prophecy na siya na ang iyang mga kaliwat maghari sa Israel hangtod sa kahanturan. Muna ang kanang kasabutan o covenant sa Ginoo kang Haring David. Unsa ang kasabutan nga gihimo sa Ginoo kang Haring David? Nagsaad ang Ginoo nga iyang ginharian hangtod sa kahanturan. O walay laing gingharian ang makabuntog sa gingharian ni David. Walay laing makailo sa iyahang trono, ang iyahang dynasty, ang Davidic dynasty, mulungtad ka na siya hangtod sa kantor. Kaya ba mo kung kinsay nag-fulfill ana? Si Jesus. Correct. Bisa ginay na ito, pero tunggan ako. Ano kaya? Kaya si Jesus, naman, kaliwat niya si Haring David, no? Mahimo siyang bantugan o pagkatawgon siya nga anak sa labing halangdong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gingarian sa iyang katigulangan nga si David. Si Jesus naman yung gisgotan kay New Testament. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahanturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Si Jesus na ang ginahisgutan niya. Na-fulfill ang kasabutan, ang gisaad sa Ginoo kang David, na ang gingharian ni David mulungtad hangtod sa kahanturan. Kinsa ang nag-fulfill anak? Si Jesus. Si Jesus. Now, how did King David react when God did not grant his desire? Ano ba ang reaction ni David? Ang luod siya, nasuko, o disappoint. Ano ba ang reaction ni Haring David? Now, muna siya ang mga principles na nga itong dapat matunan mo na action. When God says no, atong hindumanin ang mga principle. Number 1,
When God says no, He has a better way. Nasabtan ni Haring David nga ang Ginoo naa siya mas maayo nga paagi. Nasabtan niya nga ang Ginoo na ay mas maayo nga paagi. Nasabtan po niya nga wala siya gitugtan sa Ginoo nga siya ang magpatukod sa templo. Sumala sa explanation kanina sa bersikulo, no? Nga daghan siya o napatay. Dili siya ang ayan nga muhimo sa mao nga templo. So, usahay mga igsoon kung no ang tubag sa Ginoo sa atong mga pag-ampo, na dapat ato na masabtan po. Na kay mas siya man ang mas nakaibalo, di ba? Siya man ang mas maayo o plano. Siya ang mas nasayod sa tanan kaysa ato. Gani, para ma-comfort ta, ay na pulong si Ginoo sa Isaiah chapter 55 verse 9, no? As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. My thoughts than your thoughts. Natin mga huna-huna, pero mas maayo dito sa Ginoo. Natin mga plano, pero mas maayo dito ang sa Ginoo. Muna nga kung dili niya i-grant ang atong gipangayo, dili lang tamawan ang pag-asa. Dapat ang atong response niya na ang atong tubag sa Ginoo, magsalig sa iya. Musubitan nga ang sa Ginoo mo'y mas maayo. Nga siya dunay mas maayo nga katuyuan, maayo nga. Pero na ito na dapat magigsoon i-affirm sa atong mga pag-ampo nga ang Ginoo, nga ang plano sa Ginoo mas maayo. Nga siya adunay katuyuan. All we have to do is just trust God. Magsalig sa Ginoo nga iyang ginahimo insakto. Kung no ang iyahang tubag, insakto ang Ginoo. Nga in control siya. Nga iyang plano mo'y pinaka-maayo. So, muna yung una na ito, hinunduman. When God says no to our prayer. Na diyang ikaduha. When God says no, our best reaction is humility and cooperation. Kita po natin isang principle sa kinabuhi sa example ni King David. So, idawat ni Haring David ang desisyon sa Ginoo o kita nato sa story, no? Nga nag-cooperate siya sa kang Solomon o sa mga leaders sa Israel para sa construction sa maong temple. So may gihimo ni Haring David sa pagpakita sa iyang pag-support sa desisyon sa Ginoo. Una, ang gihimo ni Haring David iyang kay siya pa ba ng hari ni mga panahon. So iyang gihimo iyang gitapok, no, ang mga leaders sa Israel, no, hatag siya og instruction ng mga leaders sa Israel, apil si Solomon, no, apil ang mga karpintero, mga volunteers. Mabasa nato ni nga mga instruction ni Haring David pag-abot nato sa 1 Chronicles chapters 28, 29, at chapter 17 pamantad din, no? Muna siya ka ng transition, no? Transition sa gikan sa King David hangtod sa kang paingon sa kang King Solomon. Kaya pagkahuman ani namatay naman si Haring David. First Chronicles ni siya, pag Second Chronicles, si King Solomon na ang himong hari sa Israel. So, tanaw na ito din sa chapters 28 to 29, diyan makita nato ang mga instruction ni King David, yung gihatag sa kang Solomon, o sa mga leaders sa Israel. No? Giingnan niya nga daan ang mga leaders, ang mga tao sa Israel nga si Solomon may gipili sa Ginoo, dili siya. No? Si Solomon ang gitahasan sa Ginoo nga mo build sa temple, dili siya. Kani niingon siya sa verse 5,
of all my sons, and the Lord has given me many, He has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. Then dugang pa, sunod ng mga bersikulo, kita na to nga si King David pa mismo ang prepare og nga architectural design sa mga temple, ang layout, ang floor plan, general layout, hasta ang mga furniture. Yung anak sa cooperative. Kasuporta yung gihapon siya, isang sa iyang anak gihatag ang mga trabaho. Now, another important thing that King David did para pagpakita sa iyang wholehearted na support and cooperation sa iyang gibuhat, kanang iyang gihatag ang iyang personal na mga treasures. Sama sa bulawan, sama sa silver. Ingon din sa verse 3, besides, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. Paghatag niya yung mga silver, yung mga bulawan. Dayon, yan po nag-iinggan niyo ang mga tao, ang mga leader sa Israel, nga mo po'y buhaton, o baugit po ang ilang gibuhat. Kumbaga nag-ambag-ambag sila ba? Pero si King David ang gauna. So, sunod ang mga tao, so, daghang nalikom ng mga bulawan, ng mga silver, daghang ang mga volunteer, aron madayon, masugda na ang pag-build sa temple. So, dili na ito makita na kung paunsa si Haring David nag-cooperate, nag-support sa building project. Punta ang honor, ang pribilehiyo, na maghimo niya itong nga temple, wala gihatag sa iyaha. Pero wala siya nasuko. Wala niya giresent. Na-dream good to niya. Siya mo na nakahuna-huna ato. Diba? Siya nakahuna-huna. Wala gihatag sa iyaha. Pero kita na ito kung paon siya sa nag-cooperate. Muna nga, our best reaction, when God says no, our best reaction is humility and cooperation. So, matana ta og balik. Napakay pangayo sa Ginoo nga no ang iyahang gitubag. Tingali kasagaran nga na-experience nato kanang you prayed for healing sa imong membro sa pamilya, sa family ni Jenny karon nga tuig upat na ang matay, duha sa father side, duha sa mother side, tablara, angkol ug auntie sa pikas, angkol ug auntie sa pikas, tablara gyud kayo, parehas man doon yung sakit. So we prayed for healing, of course, diba? Healing yung mga sakit, pero wala gyud sa bisag ang gitubag sa Ginoo. Wala gyud ka tubag sa Ginoo, yes ba? Or uban pa nga mga butang yung mga pangayo sa Ginoo, bagong na trabaho, bagong na negosyo, or usa nga pangayo nimo sa Ginoo. Kung natay gi pangayo sa Ginoo nga wala na hitabo, ang ubang tingali ang response kay wala nagkalimtan ako sa Ginoo, wala nagibiyaan ako sa Ginoo, wala na akong giampingan sa Ginoo, wala na akong gihigugma sa Ginoo. Pero dili dapat tingnan ang atong reaction, ang atong tubag. Para sa akong na-share ganina nga quotation, na walay pag-ampo nga wala gitubag sa Ginoo. Tanan dunay tubag. Sa di na tanganahan sa gitubag sa Ginoo. It's either yes, not yet, or no. Usahay yes, usahay po no, ang iyang tubag sa ato. So, kung atong
sa atong experience, no? Kung no ang tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo, dili ta dapat magluod or mawala sa pagtuo sa Ginoo, kung hinay atong pagtuo diha sa iyaha. Kay si Haring David gali, di ba? Ang tawag gali sa iya kay a man after God's own heart. Suod kay siya sa Ginoo. Pero wala gi-grant sa Ginoo ang iyahang desire. Si Apostle Paul, missionary. Sobra katunga sa New Testament, siya ang nasulat. Napod siya gipangayo sa Ginoo, wala po gi-grant. Nakita na to sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 12, but a thorn in the flesh. He pleaded the Lord. Pero wala po tubag sa Ginoo ang iyahang pangayo. No po ang tubag sa Ginoo sa iyang pangayo. Si Jesus mismo. Si Jesus. Di ba nagpag-Ginoo sa Diyos ang mahal? Kung pwede lang sa katong sa Garden of Gethsemane na sila. Tulog ang iyang mga disciples. Katulog yun, naghangyo si Jesus sa Diyos ang mahal. Kung pwede lang, yun rin siya mag-antos, yun rin siya mag-antos sa cross. Pero kung saan nagtubag sa God the Father? Yes or no? No, gihapon. So, nung exhort ko, mag-experience ta nila na. Okay, rin yun. Parehas na ta kay Jesus sa King David, sa King Apostle Paul, na naka-experience po ko parehas. Yan. Pero sinabat sa Ginoo, kaya naan ninyo mga principles, mga pagtulungan nga. Sa diin, mag-iyahan kita, no? Kung mag-experience tayo na sa atong pag-ampo, na dili i-grant sa Ginoo ang atong ipangayo. Abot pasabot na siya mas maayo ng ihuna-huna. Maayo atong ipangayo sa atong huna-huna. Pero naagit siya mas maayo ng ihuna-huna. Ang atong reaction dapat pagpaupos sa atong kaugalingon o pag-cooperate sa Ginoo. Pananaginan sa Ginoo kini nga mensahe hinaot nga pinaagi niini magiyahan kita kay karon nga bulan nagisgid kita mahitungod sa pag-ampo. Dapat mga igsoon nga doon na kita natun-an karon gabi. Base niini nga mga principles sa pag-ampo. Salamat Lord sa experience ni Haring David sa unang panahon na maayo kayo ang iyahang gipangayo kaya papatukod sa temple para kanimo Ginoo. Pero Lord, nakita namo nga wala nimo i-grant Lord. Kay naaday kay mas maayo nga plano. Kung ang imong plano mas maayo Lord kaysa una-una ni Haring David. Sa amo po Lord, sa among pagkinabuhing Kristohanon, usahay na po kami nga pangayoon diya kanimo nga among gipangayo sa among una-una maayo. Pero Lord, naadi ay kay mas maayo nga gihuna-huna kanamo. Tabangi kami Ginoo nga mosalig lamang kanimo. Magtuo mosalig nga ang imong plano mas maayo kaysa among plano. Ang among gihuna-huna Ginoo, ang imong gihuna-huna kanamo mas maayo kaysa among gihuna-huna. Tabangi kami Lord nga maminaw kanimo kanunay. Patalingho, mag-observe Ginoo sa imong leading sa among kinabuhi. Kay Lord, subala sa mga pagtulunan nga among nakuha sa Biblia, puros gyud maayo Lord ang imong gihuna-huna alang kanamo. Wala gyud dili maayo, tanan maayo Ginoo. Huna-huna man kami kaayuhan sa among kinabuhi, pero Lord ang imo gyud mas maayo. Muna Lord nga tuo mo salig kami kanimo. Ang imong kabubuton kayo Lord mo ay matuman. Unsay gisulti nimo sa imong pulong kana mo'y masunod Lord, dili ang amo. Hinaot Ginoo nga pinaagi sa mga wali nga among nadunggan dinhi gikan ni atong una nga semana. Matudluan kami Ginoo, magiyahan kami sa among pagkinabuhi nga Kristo. Hinaot nga
imo kaming makaplagan na nagmatinumanon sa pagsunod sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Ginoo, nagampo kami nga ligunon nimo ang among pagtuo. Ligunon nimo ang among pag-ampo. Ginoo, makita nimo kami nga obedient Lord, na nag-apply niini, nagapakita Ginoo kanimo nga kami tinuuray nga sumusunod at tumutuo ni Kristo. Panalangin matag usa Ginoo niya karon dinhi. Wala ko masayod sa ilahang kahimtang personal, ginatubang nga problema sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, mga relasyon. At salamat Ginoo kay nasayod ka tanan. Nasayod ka sa mga kabugaton nga nasa among kasing-kasing karon. Nasayod ka sa among mga problema, Lord. Wala among kining gidamop kanimo tanan. Kay nagtuo kami nga ikaw gayod maminaw kanunay kung kami mupaduol kanimo sa pag-ampo. Gani Lord, nagpasalamat kami sa pribilehiyo sa pag-ampo. Kay sumala sa among natun-an tungod sa among pagtuo, pagsalig kang Kristo, nahimo nimo kami nga mga anak, Lord. O bilang imong mga anak, libre kaayo kami nga mupuduol kanimo, kay ikaw man ang among langit mo nga amahan. Tinuod gayud Lord, usa ka dako kaayong pribilehiyo ang pag-ampo. Tabangi kami Ginoo nga among nang pahimuslan nga pribilehiyo. Dili na mo sayangon, Lord. Dili na mo sayangon kana nga pribilehiyo. Kay wala na sa uban, Lord, kana nga pribilehiyo. Panalangin Ginoo sa makausap pa kini mga pagtulunan Ginoo nga among nakuha karon gikan sa mga pulo. Pani kami, pani matag usa samtang magatapos kami magapamauli pagkahuman sa among simba. Talay ko ka Lord sa way katapusan. Karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy, pinagi kay Kristo, atong Ginoo manluluwas, ug ang gahom ang presensya sa Palang Espiritu, magauban ka natong tanan, magauban ka ninyo mga igsoon, gikan karon ug sa walay katapusan. Amen. Atong awiton ang tinuod. Amen. 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 Atong gisgutan ang atong Christmas party. December naman, hindi naman hupunggan. Sige, mag-Christmas party ta sa December. Ano sa mata sa 25? Okay, maging 25. Ang Biyernes sa December kay 5, 12, 19, 26. 5, 12, 19, 26. 26 na lang? Dalo na ito din ang mga kwan. Sobra sa... Iyaw na, ang ulo, ang tiil. Sige, muna ko na tagsugod, tapos i-finalize na ito sa sunod. Basta 5, 12, 19. By the way, doon natin himuan nga water baptism sa December. So far doon ay duha nag-commit na magpapaptize. So, anyone, ako nga, ready na, gusto mong commit sa ilang kapilingon sa water baptism, agi o pagsunod sa panupot yun sa ito. Then, ito na yung mo sa December. Okay? So, wala na short. Ano pa? Wala na short rin. Wala ganin na short si Jesus ka itong 5 katinapay yung buong isla. Belated happy birthday kang Rosa. Bilang to.